Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Sumbo, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan, at ngayon ay pag-uusapan natin mga balitang ating nakalap. Alright, so ito na nga mga tol, malaking barko ng China napigilan po o naharang po ng PCG BRP Cabra diyan po sa malapit sa Zambales. Samantala, North Korea nagpalipad ng ballistic missile bilang protesta dito po sa gagawing exercises ng Amerika at ng South Korea mga tol. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Diyan po sa ating channel. At i-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, ayan, paki-like naman po ang ating video at huwag kakalimutang mag-comment dyan sa ibaba. At inuulit po natin, panoorin po muna natin maigi yung video bago po tayo mag-comment. Alright, so yan, shoutouts muna tayo sa lahat ng mga patuloy na kasuporta, sa mga supporters natin. At sa lahat po na nag-follow dun sa ating page, yan, maraming salamat sa inyo. At unti-unti, i-recover natin yan mga tol, at maglalagay ulit tayo ng mga video uploads dyan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Nagpalipad ang North Korea ng iilang unidentified ballistic missiles papunta sa west coast ng Korean Peninsula. Ginawa ito bilang salubong o upang salubungin ang bisperas ng annual joint military drills sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos na tinaguri ang Freedom Shield drills. Sa ilang okasyon na rin ay mariing kinondena ito ng Pyongyang kung saan binansagan nilang isang dangerous provocative act ang naturang military exercise para sa kanilang bansa. Alam nyo, nababaliw na rin talaga tong North Korea Alam niyo ba't ko nasabi? Lahat na lang ng gagawin ng mga bansa sa paligid ng mga komunistang bansa na to, napaparaning sila. Imagine ninyo yun. Binigyan agad nila ng hindi magandang imahe yung gagawing exercises ng South Korea at ng Amerika, at sinasabi nila na provocative action na naman to. Imagine ninyo yun. Drill exercises lang. Sila nga, di ba? Anong ginagawa nila? Nagpapalipad sila ng mga missiles nila. Diba? Mas delikado nga yun Diba? Paano kung nagkamali yung lipad ng missile na yon? At alam naman natin, wala na mga magandang missile itong North Korea, at yung mga test nila, kung saan-saan bumabagsak. Meron nga sila mga missile, halos di pa rin lumilipad, sumasabog na, sa ibaba pa lang. Mas delikado yung ginagawa ng North Korea kaysa doon naman sa mga drill and mga exercises na gagawin ng Amerika at ng South Korea. Napaparaning lang itong North Korea talaga, mga parang China lang yan Inakusahan naman ni North Korean Deputy Director for Public Affairs Kim Yo-jong ang administrasyon ni US President Donald Trump ng panghahamon sa kakayanan ng sangay militar ng North Korea ang anyang annual exercise. Nako, hinahamon daw. Wala namang nangahamon. Kung hahamunin kayo ng Amerika, hindi ganyan. Talagang sasabihin sa inyo. Sa palagay ko lang, kung hahamunin ng North Korea, di ba? Anong dahilan para hamunin sila ng Amerika? Gumagawa lang naman ng kwento itong North Korea, mga tol. Wala silang pinagkaiba sa China, mga tol, na kung saan gumagawa ng kung ano-anong kwento para mapaniwala yung kanilang mga mamamayan. So, ano lang yan, epekto lang yan, mga tol. Tulog niya yan. Dagdag pa nito ay sinabi ni Kim na ang mismong umusbong na pambubuli ng Estados Unidos at Seoul ang pangunahing dahilan nila para lalo pang paigtingin ang kanilang nuclear arsenal na magsisilbing pantapat sa kanilang mga karibal sa rehiyon. Diba? Gumagawa sila ng dahilan para ma-justify nila yung kanilang nuclear weapon. Ano ba simple yun, mga tol? Diba? Wala namang ginagawa sa kanila yung Amerika. Pero sila, nakakakuha sila ng dahilan para ma-justify nila yung kanilang nuclear weapon. Ganon katindi mag-isip itong mga
komunistang ano na to. Grabe sila mag-isip, no? Nakakainis, nakakakati ng ulo, di ba? Ang joint drills na tatagal hanggang March 20 ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng alyansa ng Estados Unidos sa banta ng North Korean military. Makakatuwang ng South Korea at Estados Unidos ang United Nations Command member states kagaya ng Australia, Belgium, Canada, Colombia, France, Great Britain, Greece, Italy, New Zealand, Thailand at ang Pilipinas. Obserbahan naman ito ng iba pang neutral nations. Grabe, no? Ang daming sasali doon po sa kanilang exercises na yan, mga tol. No? Kaya naman itong North Korea, napapraning na po. Samantala, sa isang mga balita pa natin, no? Ito matindi, mga tol. No? Pumalag na ang Philippine Coast Guard diyan po sa malaking barko ng China, which is yun naman kasi talaga dapat, no? Ang ginagawa. Yun yung sinasabi natin. Kaya kailangan natin ng mas maraming barko na magpapatrolya dyan po sa West Philippine Sea. Lalo't ganito yung ginagawa ng China na panghaharas dyan. Bakit kaya hindi kontrahin ng North Korea ito pong China? Hindi yung South Korea ang inaaway nila, di ba? O yung Amerika na wala namang ginagawa sa kanila. Di ba? Nakakahanap lang sila ng dahilan. No? Ito, pakinggan natin itong balita na to, mga tol. Talaga namang ito matutuwa kayo dahil itong napakaganda ng ginagawa ng ating Philippine Coast Guard ngayon. Hindi po kagaya nung nakaraang administrasyon. Pinabayaan lang nila yung mga barko ng China dyan hanggang sa, ayun na nga, nakapagpatayo na sila ng kanilang mga artificial island. Ngayon ninyo sabihin, no, ngayon ninyo ipagtanggol yung mga mga idolo ninyo. Diba? Tuloy natin. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon, matagumpay na naharang ng BRP Cabra ang mas malaking China Coast Guard Vessel 3105. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, matagumpay na napanatili ng barko ng Pilipinas ang CCG vessel sa layong 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales, kaya hindi ito makalapit sa kabila ng maalon na karagatan na may alon na umaabot sa 3 hanggang 5 metro. Sinabi naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na misyon nilang pigilan ang anumang pagtatangkang baguhin ng China ang status quo sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nananatili rin silang matatag sa pangakong walang bahagi ng teritoryo ng bansa ang isusuko sa anumang dayuhang kapangyarihan. Yun, di ba? Yan, narinig natin mga tol, no? At dito makikita natin kung gaano kaseryoso rin yung ating administrasyon ngayon, no, doon sa kanyang sinabi na wala tayong isusuko dyan sa mga bansa na yan. Diba? At talaga naman binabantayan natin yung ating karagatan. Yan yung dapat ginagawa. Hindi kagaya noon na pinababayaan lang natin sila dyan na palaboy-laboy. Inaabuso yung ating mga mamamayang mangingisda na kung saan hinaharas sila, kinukuha yung kanilang mga huling isda. Wala tayong ginagawa. Walang ginagawa yung gobyerno natin ng mga nakaraan. No, pinababayaan lang yung mga Chinese na yan. Yumuko sila. No, nagpaalipin sila sa mga insekto. Diba? Halos bigay na nila yung Pilipinas. Ngayon sasabihin nila, hindi daw sila pro-China. Naniniwala ba kayo sa ganun? Ganun sila manipula ng isipan ng tao, no? Parang baliwala sa kanila. No, yung mamamayan ng Pilipinas, wala silang pakialam. Ang importante, no, magawa nila kung ano yung gusto nila. Yung mga ganong may mga ganong klaseng tao, mga tol, di ba? Kung ano lang yung pakinabang nila. Okay, so ito sa isang mga balita, mga tol. Ukraine President Volodymyr Zelensky nakakuha ng tulong mula sa mga European countries matapos nga siyang iitsipwera ng Amerika, mga tol. No? Panoorin din natin itong balita na to. Let's go.
Naging maganda ang bunga ng pakikipagpulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga leader ng European Union sa Brussels, Belgium. I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space to invest in defense. It gives the member states possibility to invest in the Ukrainian defense industry or to procure military capabilities that go right away to Ukraine. Nanguna ang Belgium na magbibigay ng mga F-16 fighter jets sa Ukraine sa 2026, habang ang Croatia ay naglaan ng 2% ng kanilang defense budget at 30% para sa military modernization. Nangyari ito matapos i-anunsyo ng Estados Unidos na pansamantalang suspindihin ng US ang kanilang military aid para sa nasabing bansa. Bilang pagpapakita ng pakikiisa ay nagbigay naman ng mga kaalyado ng Ukraine sa European Union ng suportang militar upang maibsan ng Ukraine ang pangangailangan nito habang nakikipaglaban sa Russia. Binatikos naman ni Polish Prime Minister Donald Tusk ang Russia at ang lumalabas na kampihan nito ng Estados Unidos, kung saan iginiit niya na hindi basta-basta magpapatalo ang European Union sa harap ng kahit pa anong pagsubok. Yun, no? Talaga namang pumalag sila sa Amerika, mga tol, no? Ano sa palagay ninyo, no? Ito bang Amerika at Russia talagang nagkampihan na ba, mga tol? Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację finansową, gospodarczą, militarną z Rosją. Jesteśmy po prostu silniejsi, tylko musieliśmy zacząć w to wierzyć i dzisiaj to się chyba dzieje. Musimy wziąć na siebie o wiele większą odpowiedzialność jako Europa za własne bezpieczeństwo. Nie oznacza, żeby lekceważyć tą potrzebę jak najściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj Ameryka jest trochę bardziej wymagającym, trudniejszym partnerem. Ayan, no? Today, the United States is slightly more demanding. No, demanding daw yung Amerika ngayon. More difficult partner. Well, alam naman natin, ganyan talaga itong si US President ngayon. Diba? Diyan po sa kanyang mga naging statement na nakikita natin, diba? Talaga makikita natin na medyo demanding po siya ngayon. Kaya nga sinasabi na mag-ingat daw si Pangulong Marcos ngayon. No, dahil nga itong President Trump na to ngayon, baka mamaya maraming hinihilingin sa Pilipinas yan. Diba? Kapalit ng mga tulong. Diba? Ale my, zbrojąc się, de facto powinniśmy wpłynąć na polepszenie relacji transatlantyckich. I utrzymanie NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi musi być także naszym absolutnym priorytetem. Mayroon namang bagong kontrata ang United Kingdom government sa pagsupply ng mga attack drones sa Ukraine na nakadisenyo para sa pag-monitor ng anumang strike. Ipinanukala naman ng Lithuania na pagdating ng January 31, 2030 ang petsa kung saan magiging miyembro na ang Ukraine ng European Union. Aabot rin sa 20 mga bansa ang interesado na maging bahagi ng tinatawag na Coalition of the Willing na magsusuporta sa Ukraine. Umaasa naman si Zelensky na magiging matagumpay ang magiging pulong nito sa ilang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos sa susunod na linggo. Yun, mga tol, no? Ayan. Grabe na ang mga nangyayari ngayon, no? Bueno, no? Maraming salamat muna uli sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo at kung kayo ay umabot po dito sa dulo na to, maraming salamat sa inyong panonood ng ating video ngayon. At syempre don't forget to like din, no? Or follow nyo rin po yung ating FB page, mga tol, nandyan sa ibaba ang link. At sa ating next video upload, ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.